Praise the Lord. It says in Psalms 31 verse 23, O love the Lord, all ye His saints. Mahalin natin ang Panginoon, tayo na tinawag ng Panginoon. For the Lord preserveth the faithful. Lahat tayo ay tumatayong may testimony dahil tayo ay iniingatan ng ating Panginoon. And plentifully rewardeth the proud doer. Alam ng Panginoon kung paano niya tuturuan ang mga tao na hindi lumalakad sa kanyang mga salita. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Patuloy ba tayong umaasa at naghihintay sa ating Panginoon? Amen. Be of good courage, tapangan pa natin, lakasan pa natin ng ating loob, at tayo ay palalakasin niya. Amen? At sa ating pagpasok at paglabas sa buhay na ito, dala-dala natin yung mga testimonies kung kaya nananatili tayo nakatayo sa Panginoon. Mula gabi hanggang umaga sa ating pagbangon, at kung bumagsak man tayo at sa panahon ng pag-iisa at pag-aalinlangan, magpupuri pa rin tayo sa Diyos. Amen? Kaya sa umagang ito, nais lang natin na bigyan ng magandang awit yung ating Panginoon. And let us feel na sa lahat ng katapatan na ginawa sa atin ng Diyos, He deserves the love that we have for Him. So sing with me. In my coming and my going, I will praise you. From the evening through the morning, I will praise you. When I rise, when I fall, I will praise you through it all. I will sing a love song to my King. When I'm lonely and I'm doubting, I will praise you. Praise the Lord. On the mountain, when I'm shouting, I will praise you. When I rise, when I fall, I will praise you through it all. I will sing a love song to my King. I love you, Lord. I love you. I wanna sing a sweet, sweet melody to tell you, Lord, I love you. Oh, let it be a sweet, sweet melody. Praise the Lord. Lahat tayo ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Wala man tayo sa tono at nasa tono man tayo, deserve ng Panginoon ang pagmamahal na dapat nating ibigay sa Kanya. Kaya ngayon, our topic is, the highest form of love is. Ano ba yung pinakamataas na expression ng pagmamahal? At yan po ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito. At paano ba natin yan maibabalik at maibibigay sa Diyos? Since it is absolute na tayo ay mahal ng Panginoon, wala tayong question doon. But let us discuss first the types of love. We have eros. It signifies romantic or passionate love. It is a desire-driven love that involves physical attraction. Ibig sabihin, attracted ka sa itsura ng taong nagustuhan mo. Intimacy and longing for closeness with a romantic partner. So itong type ng love na to, it's more on partner, your relationship. Ang dahilan po kung bakit natin pag-aaralan o dadaanan itong mga type ng love, dahil makakarating po tayo dun sa highest form ng love. At alamin natin yun after this. And we have storge. Refers to familial love or natural affection. Ito yung pagmamahal na natural sa mga tao. It is the kind of love that exists between family members, such as the love between parents and children or between siblings. Ito yung pagmamahal na binibigay natin sa ating pamilya, sa ating kapatid, at sa bahay. While phileo denotes affectionate love, friendship, or brotherly love. It is a warm and tender feeling towards someone based on mutual respect, shared interests,
or common experiences. At iyan po yung pagmamahal na mayroon sa church, phileo. Kaya meron po tayong salitang Philadelphia, means brotherly love. At ito po yung pagmamahal na mayroon tayo sa isa't isa. Kaya depende po sa inyo kung ano ba yung pagmamahal na meron kayo sa ating mga kapatid. Yan ba ay eros? Yan ba ay storge? Yan ba ay phileo? Pero ito po ang itinuturo na pagmamahal sa atin ng Panginoon, which is agape. It is selfless, hindi siya madamot, hindi siya yung center ng sarili niya. Sacrificial, it is doing something for others, hindi para sa sarili mo. And it is unconditional. Sabihin, kapag ikaw ay mahal niya, at kapag hindi ka niya mahal, mahal mo pa rin siya. At yun po yung pagmamahal na ipinaparamdam sa atin ng Panginoon. Because we were once sinners, but now we are God's children. Dahil yun sa kanyang unconditional love. Na kahit tayo ay makasalanan pa, siya po ay nasakripisyo na sa krus. It is a love that seeks the best for others. Kaya nung ang ating Panginoon ay napako sa krus, yun po talaga ang best na binigay ng Panginoon. Regardless of circumstances, without expecting anything in return, ginawa po yun ng Panginoon, ikaw man ay maglilingkod sa Kanya o hindi. Ikaw man ay magiging tapat sa Kanya o hindi, minahal tayo ng ating Panginoon. And according to Strong's Concordance, the word agape appears 116 times in the New Testament. It is a Greek word. And not all occurrences of agape are translated as love in English versions of the Bible. And it might be translated as charity or affection, depending po kung paano siya ginamit sa context sa Bible. Kaya kapag nagbasa tayo, like magse-search ka, ano ba yung Bible verse na may salitang love. Pero yan po ay magkakaiba ng level. May phileo, may agape, may for friendship, may for brothers. Kaya hindi lang tayo basta dapat kumukuha ng mga Bible verse na gagamitin natin about love. Kailangan pag-aralan natin paano siya mas gagamitin pa. So yan nga po, ang salitang agape sa Greek ay translated as love, charity, or affection pag ginamit po siya sa Bible. Love is our identity with God. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For he is kind unto the unthankful and to the evil. Yung love na ginamit po dito ay agape. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon, di ba? Sa Old Testament, ngipin sa ngipin, di ba? Ibig sabihin, kung ano yung ginawa sa'yo, yun din yung ibabawi sa Kanya. But tinuruan tayo ng Panginoon sa New Testament na kapag ikaw ay may kaaway, ay ipanalangin mo siya. Huwag mo siyang gagantihan ng masama rin. Love ye your enemies. Ibig sabihin, kapag mahal mo ang iyong kaaway, mahal mo ang sumusumpa sa'yo, ibig sabihin, ipapanalangin mo siya. Because the love na tinuturo dito ng Diyos ay selfless, sacrificial, unconditional. Mahal mo ang tao kahit siya ay masama. Amen? Kaya yan po ang identity ng mga Kristiyano, na kung ano ang pagmamahal ay pinakita ng Diyos sa mabuti at masama, yun din po yung gagawin natin. Because we are the children of the highest. Siya po ang pinakamataas. Highest. Sabihin, kung tayo po ay anak ng hari, sisikapin natin na maipakita ang ating sarili nakatanggap-tanggap sa lahat ng mga tao. Pero syempre, hindi tayo nabubuhay para i-please ang mundo, pero nandito tayo sa mundo, kaya kailangan ipakita natin na tayo ay anak ng Panginoon. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew Him not. Ito ang dahilan kung bakit tayo hindi nauunawaan ng mga tao sa mundo, kung bakit tayo ganito magpuri sa Panginoon, kung bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen, kahit walang kapalit. Because we are the sons of God at hindi tayo kilala ng mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. But we are with our classmates, our co-workers, and mga supervisors sa paligid natin to show them that there is God because there is love. Amen? Kaya anong uri ng pagmamahal ang ipinakita sa atin ng Panginoon at tinawag niya tayong sons of God?
At ito yung maganda na maaring yung ibang Diyos ang turing po nila sa kanilang mga tao, sa mga naglilingkod sa kanila ay alipin. But God called us as His friends, as His children. Ibig sabihin, intimate talaga ang pagmamahal sa atin ng Diyos. At hindi niya tayo itinuturing ng mga alipin na kailangan lang sumunod sa Kanya. By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. Kapag ipinapakita mo sa iyong kapatid ang sacrificial love, unconditional, selfless love, ikaw ay disciple, ikaw ay alagad, ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. But if any man love God, the same is known of Him. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Lahat ba tayo ay umiibig sa Panginoon? Amen. Tayo ay kilala ng Diyos, kaya tayo nandito. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang dahilan na tayo ay hinanap ng Panginoon at nakilala natin siya dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. At lahat tayo nakaranas nun. Amen? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. All emphasizes the totality or completeness of the love that one is commanded to have for God. Kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, ibig sabihin, total, complete, 100%. At yun yung hinahanap ng Diyos. Marahil yung ating pagmamahal, hati-hati, di ba? Meron sa pamilya, sa church, sa mga minamahal natin sa mundo, sa mga bagay na dinidesire natin para sa ating ikabubuti. But God deserves the 100% of our heart. Kumbaga, lahat ng mga, maaring ang mga pagmamahal sa mundo ay mag-fail, pero ang love ng Diyos, it will never fail. Amen? The word love in the original Hebrew, since it is from Old Testament, ahava, encompasses the concept of deep affection, pinakamalalim. Desire and devotion, sabihin siya lang yung mamahalin mo. It signifies not only an emotional attachment, hindi lang yan yung parang na-amaze ka sa Diyos and after nun, wala na. But also an act of the will. Minamahal natin ng Diyos hindi dahil pinipilit na tayong mahalin natin siya. Hindi tayo mga robot or puppet na pabubukahin ng Diyos ang ating mga dila at sasabihin nating mahal natin siya. It is an act of the will. Ginagawa natin ang pagsamba sa Diyos dahil ito yung gusto nating gawin. Amen? It is a commitment to cherish. Kaya kapag tayo ay ikinasal sa Panginoon through baptism, kapag mahal natin, we are in a relationship with God. It means it is a commitment na pangangalagaan mo yung pagmamahal mo sa Kanya. And care for someone or something. Iniingatan ba natin ang ating Panginoon? Means, di naman sa hindi niya kayang sarili niya, kundi iniingatan natin yung pagmamahal na meron tayo sa Kanya. The highest form of love and worship is obedience. Amen? Sabihin, para masabi mo na mahal mo talaga ang Panginoon at wino-worship mo siya, yun ay nasa pagsunod. Sabihin ang worship po natin na hindi lamang po limitado sa pagtaas ng kamay, sa pagpadyak ng paa, kundi kung paano natin nasusunod ang salita ng Panginoon. And that is the highest form of love and worship. And here, kapag sinabi natin commitment rin, it's like telling the Lord, wherever I go, I promise to love you. Dahil itong Shema ay bago sila pumasok ng mga pintuan ng kanilang bahay, ay binabanggit at inuulit nila yun sa kanilang sarili. Binabasa po nila yon. So ibig sabihin, wherever we go, anuman po ang pintuan na pinapasukan natin, let us remind ourselves, Lord, wherever I go, I made a promise that I will love you. Amen. Kasi ito yung pagmamahal na kahit saan ka mapunta, kahit wala ka sa Panginoon, kahit ikaw ay naranasan mong mawala sa Panginoon, ito yung magre-remind sa'yo yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya sa lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos, God is worthy and God deserves our praise, our love, and our worship. And here, sa New Testament, Greek ang gagamitin natin.
agape. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Sabihin, itinuro sa atin ng Panginoon kung paano niya tayo minahal at kung paano natin mamahalin ng iba, the same way na kung paano tayo minahal ng Panginoon. Kaya nga, it is a challenge to love people na hindi mo kilala. Pero habang tumatagal, habang tayo nagkakaroon ng burden, kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi nagalit yung nararamdaman mo sa tao, kundi palaging awa, palaging pagmamahal, at palaging iniisip mong may pagkakataon ng mga tao na magbago. And that is the love of God. Amen? This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Mapapansin nyo, ilang beses inulit ng Panginoon, first commandment, the end of the commandment, my commandment, na laging magmahalan. That ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. E tayo ay tinuturing ng Panginoon bilang kanyang mga kaibigan. At wala na daw pong mas mahigit pang pag-ibig dito na ang Diyos ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa ating mga tao. Amen. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Kaakibat ng pagmamahal ay ang pagsunod. At kapag tayo ay sumusunod, ibig sabihin mahal natin ng Diyos. Kaya nga hindi po nagiging mabigat sa atin ang pagiging Kristiyano. May mga challenges, may mga trials, may mga tests, pero yung love na meron tayo sa Panginoon at ang love na mayroon sa atin ng Diyos, yun yung po yung nagpapakapit sa atin kung patuloy tayong lumalakad na kasama siya. Hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Pansinin nyo, itinuro ng Diyos ang agape, means selfless, unconditional, sacrificial. Kung tayo ay binahal ng Panginoon, ganun din natin mamahalin ng iba. We are selfless, we are unconditional, and we are sacrificial. We will sacrifice our lives for the sake of others. Kaya tayo ay tinawag ng Panginoon for servanthood. Ibig sabihin, ikaw ay leader and at the same time, you are a servant. Lahat tayo ay naglilingkod sa isa't isa because this is the love of God. A new commandment give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. New commandment. Romans 13:8. Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. There are 600 plus commandments in the Bible at paano natin susundin yung lahat. Pero ang conclusion ng lahat ng mga kautusan ay ang pagmamahal. Naisulat ang Bible, naisulat ang lahat ng kautusan ng Panginoon because of love. Kasi hindi mo sasawayin ng isang tao kung hindi mo siya mahal. At hindi maisusulat ang mga batas kung hindi mahal ng mga tao ang kanyang kapwa-tao. Dahil lagi nating iniisip ang kabutihan ng iba. Kaya wag tayong malulungkot, wag tayong madidisappoint, mapufrustrate o magagalit sa mga taong nagtatama sa atin. That is just a proof na mahal talaga nila tayo. Kasi gusto nila tayong ingatan. Now, the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned or genuine faith. Sabihin, ang katapusan ng kautusan ay ang pagmamahal. Yung charity po dito sa Greek ay agape pa rin. Sabihin, selfless, unconditional, sacrificial. Yun po ang totality. Yun ang katapusan ng kautusan. Na tayo ay magkaroon ng pagmamahal, na tayo ay nagsasakripisyo, hindi tayo makasarili, at tayo ay nagmamahal pa rin kahit anong maging sitwasyon. Amen? Whom having not seen, ye love. Hindi pa natin nakikita ang Diyos, minahal na natin siya. In whom, though now ye see Him not, yet believing.
Hindi tayo katulad ng mga taong kailangan nilang makita ang kamay ng Diyos bago sila maniwala na mayroon talagang Diyos. Yung presence pa lang ng Panginoon nagsasabi sa atin na may Diyos talaga. Hindi tayo mag-i-stay sa lugar na ito kung wala tayong nararamdaman. Na pagpasok mo pa lang ng gate, kinikilabutan ka na. Amen? Na dito mo naramdaman na ikaw ay welcome. Ikaw ay wine-welcome ng Father sa kanyang tahanan. Nung ikaw ay nabautismohan, doon mo naramdaman na tunay kang naging malaya, tunay kang naging magaan, tunay kang inalis ng Diyos sa kasamaan at sa kasalanan. Amen? At lahat tayo nakaranas niyan dito. Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Kaya ang dahilan kung bakit tayo may kasayahan na hindi natin maipaliwanag at hindi maintindihan ng mga tao because we have that unspeakable joy full of glory. Punong-puno ng kagandahan. Kaya wala kang makikita ang Kristiyanong nagpupuri pero nakasimangot. Di ba? Lahat tayo ay nagpupuri dahil mahal natin ng Diyos at masaya tayo sa Diyos. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ito yung mga realization natin na ang kahahantungan ng ating pananampalataya ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Ibig sabihin, wala na siyang ibang purpose kundi maligtas tayo at mahalin natin ang Panginoon. If you love me, keep my commandments. Kapag mahal mo ang iyong magulang, kapag mahal mo ang naggagabay sa iyo, susundin mo ang kanyang mga utos. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Kung sino ang mga tao na may kautusan ng Diyos at yun ay pinananatili sa kanilang buhay, iyon ang mga tao na nagmamahal sa Diyos. Kaya minsan, bakit wala tayong confidence kapag tinatanong tayong, do you love God? Di ba? Hindi lahat nagsasalita kasi meron kang condemnation agad sa sarili mo na di ko naman talaga na ipapakitang mahal ko ang Diyos. Ang totoo po, mahal mo talaga ang Diyos. Mayroon ka lang pagkukulang dahil ikaw ay tao pa rin. Amen? And we are doing our best. We are striving. We are enduring hanggang sa dumating ang Panginoon because we love Him. Kaya sa sarili nating standard, hindi mo masabing mahal mo ang Diyos. Pero ang totoo, mahal mo talaga siya kasi ginagawan mo ng paraan. Amen? And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Praise the Lord. Amen. Tayo ay mamahalin ng Panginoon at ipapakita niya ang kanyang sarili sa atin. Kaya pansinin natin, sa dami na nagsasabi sa mundong, kami ang tama, ito ang tunay na Diyos, ito ang tamang Diyos. Pero narito tayo dahil tayo minahal ng Panginoon at nakilala natin na siya lang ang nag-iisa tunay na Diyos. Amen? He will manifest Himself to Him. Ima-manifest niya, ipapakita niya, ipaparamdam niya, at makikita natin sa ating mga mata na tayo ay mahal ng Panginoon at siya ay tunay. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Pag sinabing abode, dwelling place. And we thank God for the Holy Ghost. Sa kanyang Espiritu, siya ay tumitira sa atin. At kung siya ay tumitira sa atin, doon natin natututuhan na kung paano niya minahal ang mga taong masama, ay ganun din natin mamahalin ang mga taong naging masama sa atin. Amen. Love is essential in the service. Mahalaga ba ang pagmamahal sa paglilingkod at sa ministry natin? Amen. Sabi ni Paul, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung tayo ay nagsasalita ng lengguwahe ng ating Panginoon, nagsasalita ng lengguwaheng hindi naunawaan ng mga tao, kung wala tayong pagmamahal sa bagay na yon, tayo ay nagiging maingay lang na symbols, na batingaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Si Pablo na po yung nagsasalita dito. Ibig sabihin, full of faith na, kumbaga masasabi mong halos perfect na yung faith ni Paul.
Pero sinabi niya, kung ikaw ay walang pagmamahal, baliwala ang lahat ng bagay na yon. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, ang lagi niyang hahanapin ay hindi yung paniniwala mong kaya niyang gawin, kundi yung pagmamahal mo sa gawain na binigay niya sa'yo. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Kung siya ay masunog dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, pero yun pala ay walang pagmamahal, sayang lahat. Pansinin nyo, ang batayan ng lahat ng bagay ay ang pagmamahal. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. May pag-asa ka, may pananampalataya ka, kung wala kang pag-ibig, baliwala ang lahat. Dahil ang sabi dito, the greatest of this is charity. Sinabi din, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ang unang magiging bunga o ang magiging bunga ng Espiritu ng Panginoon sa ating buhay ay pagmamahal. Kaya hindi mo masasabing na ikaw ay napunuan ng Espiritu ng Panginoon kung lagi kang galit sa mga tao. Kailangan magkaroon tayo ng bunga ng pagmamahal dahil iyon ay nanggagaling sa Diyos. And because tayo po ay nabubuhay na sa huling panahon and we are completely confidently aware na tayo ay nabubuhay na sa last days, end times, at naniniwala tayong malapit nang dumating ang Diyos. But ano ba yung love na mawawala ngayong huling panahon? And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Itong love ay agape. At ito yung mawawala sa huling panahon, na hindi mo na matututuhang magsakripisyo, hindi ka na magiging selfless, hindi ka na magiging unconditional dahil ang iniisip mo na ay sarili mo. Dahil sa huling panahon, ang mga tao ay magiging masama. At ang lagi mo na lang iisipin kung paano mo mamahalin ang sarili mo at hindi mo na iisipin ng iba. At ang dahilan kung bakit nagiging masama ang tao ay nawawala ang pag-ibig nila sa Diyos. These know also that in the last days, perilous times shall come. Ang mga panahong mapanganib ay darating. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Dahil wala na sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. That is sacrificial, unconditional, and selfless. Ang tao ay magiging maabigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. At iyan po yung generation na kung saan tayo nabubuhay. At ang tanging magpapanatili po sa atin sa gawain sa Panginoon ay ang pagmamahal natin sa Kanya. When we continue to show the love of God to others, doon po mangingibabaw ang kabutihan. But now that we are living in the end times, kahit na maging masama ang mundo, mananatili tayong nagmamahal sa Diyos at sa mga bagay na mabuti. Kaya wag nating hayaan na tayo ay makasama dito sa tinutukoy ng Biblia, na tayo ay nagiging lovers of our own selves. Ang focus, ang center na lang ng buhay mo ay ang iyong sarili. At hindi mo na natututuhang mahalin ang iba. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mga taksil, mga padalos-dalos or out of control, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Having a form of godliness, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. At kakatakot na bagay na tayo ay makasama dito sa tinutukoy ni Pablo na mga uri ng tao sa huling panahon. But as long as the Spirit of God is in us, we will learn how to love God and others. Amen. So here, the Greek word translated as lovers is
philotus, denotes those who are strongly liking or affectionate of themselves, self-centered, and self-loving. Sa huling panahon, ang mga tao, ang center na ng sarili nila ay kanilang pagmamahal sa sarili. Di ba meron tayong tinatawag na self-love sa mundo, na ako muna, me first or me time. Sabihin, okay na may pagmamahal tayo sa ating sarili, pero kung nakafocus na lang ang pagmamahal natin sa sarili at hindi na sa iba at nawawala ang pagmamahal natin sa Diyos, yun po yung delikadong pagmamahal. It is a dangerous thing to love yourself more than you love God. Dahil nga ang pagmamahal ay selfless. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, or you cannot serve God and money. Means, pag sinabing love, it is a devotion, affection, or attachment. Kapag ikaw ay nakahawak sa Diyos, sa Kanya lang yung devotion mo. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng pera, dahil kailangan natin yon. Ibig sabihin lang, hindi natin ipinofocus doon yung pagmamahal natin. But when we say here, hate, it is aversion, dislike, hostility, rejection. Sabihin, kapag mahal mo ang Diyos, ire-reject mo yung isang bagay na naglalayo sa'yo sa Kanya. Ang mahirap po sa ating generation ngayon, once na sinagot ng Panginoon ang ating mga panalangin na tayo ay maging maayos sa ating profession, tayo ay magkaroon ng business, tayo ay maging successful sa ating pag-aaral, at tayo nawala sa Diyos, yung love na para sa Diyos napupunta sa iba. At yung rejection ay napupunta sa Diyos at hindi sa ibang bagay. We become unfair sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya sikapin natin na mahalin ang Diyos araw-araw. Dahil araw-araw, mahal niya tayo. For the love, for the agape of money is the root of all evil. Kapag ikaw ay nagiging selfless na pagdating sa pera, nagiging sacrificial pagdating sa pera, at nagiging unconditional pagdating sa pera, yun ang ugat ng lahat ng kasamaan. Which while some coveted after, talagang hinahanap nila yun, talagang gusto nila yun, they have erred from the faith. Sila ay naalis sa pananampalataya and pierced themselves through with many sorrows. Hindi lahat ng maraming pera masaya. Dahil yung iba, walang pera pero masaya. Amen? Pero itong ibig sabihin dito, kapag nagmahal ka na sa pera, kapag mahal mo na sa Emilio Aguinaldo sa 5 piso, sabihin, yan ay nagtutusok sa'yo, no? Nagtutusok sa'yo ng maraming sorrow. Dahil ang kaligayahan natin ay nasa Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Kaya tayo nagiging malakas dahil mahal natin ang Panginoon at mahal tayo ng Diyos. Hindi natin gusto na magkaroon tayo ng maraming sorrow sa buhay. Then Jesus, beholding him, loved him. Ito po yung scene na may isang binata na lumapit sa Panginoon na nasunod niya na lahat ng commandments. Sinabi dito, then Jesus, beholding him, loved him, agape him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Itinuro dito ng Diyos ang agape love. Sabihin, hindi sapat na nasunod mo yung commandments. It means that you should learn how to execute, how to practice daily what love is. Kaya sinabi dyan ng Panginoon, isa lang ang kulang sa'yo. Ano yon? Ikaw ay humayo, ipagbenta mo kung ano ang mayroon ka, ibigay mo sa mga may hirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa kalangitan. Since people are basing on reality, kung ano lang yung nakikita niya, kung ano yung nahahawakan niya, doon siya nakabatay. Kung ano lang yung nahawakan niyang kayamanan, doon siya nakabatay. Kaya nga, bakit hindi siya sumunod sa Panginoon? Kasi hindi niya naman nakikita yung tahanan. Yung kalangitan, hindi niya nakikita yung kayamanan na naghihintay sa kanya sa langit. Pero pansinin niyo, minahal ito ng Panginoon. Ibig sabihin, na-touch talaga dito yung Diyos kasi love, agape. Naramdaman ng Diyos yung pagmamahal sa taong ito. Pero ang sinabi ng Panginoon, isa lang yung kulang sa'yo. Come,
take up the cross and follow me. Sabihin, tinuturo ng Panginoon kung paano siya magiging selfless, paano siya magsasacrifice, paano siya magmamahal na unconditional. Maaring ang taong ito, nagmamahal siya because it is based on condition. Ako ay maglilingkod sa iyo kapag ikaw ay naglilingkod sa akin. Ako ay magbibigay sa iyo kapag ikaw ay nagbibigay sa akin. Kaya nga tinuro niya dito, give to the poor. Amen? Sabihin, itinuro ng Diyos na ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugang hindi pagmamahal sa sarili. Sabihin, hindi lang ikaw ang focus ng pagmamahal mo. It is about others. It is sacrificing for others. It is showing unconditional love sa mga tao. Meron lang nakakatampong scripture. 2 Timothy 4 verse 10. For Demas hath forsaken me. Ang nagsasalita dito ay si Paul, na siya ay iniwan. Pag sinabing, okay pa yung leave di ba? Iniwan ka lang. Pero forsaken, siya ay pinabayaan ni Demas. Having loved this present world and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Gaano kalungkot para kay Paul na siya ay iniwan, siya ay pinabayaan ni Demas, since sila ay mga partner. Sila ay naglilingkod sa Panginoon na magkakasama po sila. But Demas forsaken Paul. Dahil mahal niya, having love, having agape, this present world. Yung pagmamahal na dapat ay sa Diyos, dapat sa gawain ng Diyos na punta doon sa present world. Kaya wag nating hayaan na masyado tayong nagandahan sa mundo na nakalimutan nating mahalin ng Diyos. Amen? Lagi nating dandaan na ang gumawa ng mundo ay ang Diyos. Kaya hindi natin dapat mahalin ng mundo. Mahalin natin yung gumawa ng mundo, which is ang Diyos. And this is the condemnation, that light, that Jesus is come into the world, and men, agape, men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Minahal ng mga tao ang kasamaan, kaya hindi niya makita ang kaliwanagan. But we are thankful that we are the chosen generation, a peculiar people, a holy nation, na inalis ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. Amen? We are the chosen generation. At huwag tayong mahiya na tayo ay anak ng Panginoon. Amen? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Thou hast lost thy first love. Nawala mo yung una mong pag-ibig sa Diyos. At ang love dito ay agape. Sinabi ng Panginoon sa Ephesus Church, do we still have our first love with God? Ang una mong kilig sa Panginoon, ang una mong pagmamahal sa Panginoon, ang una mong worship na kahit ikaw ay marami ng sipon, naghalo na ang iyong luha sa iyong sipon na hindi ka tumitigil na mag-worship sa Diyos because you love God and you love to worship God. Sinabi ng Panginoon sa Laodicea, which is a lukewarm church, maligamgam na church. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. As many as I agape, ito ay kanyang sinasaway, ito ay kanyang dinidisiplina. Ikaw ay maging maalab ulit, ikaw ay maging mainit ulit dahil ikaw ay naging maligamgam. Amen? Kaya kapag tayo ay bumabalik sa pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa prayer, pagmamahal natin sa evangelism, pagmamahal natin sa mga ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun yung nagpapaalab sa atin. Amen? Ang pagmamahal natin sa Diyos ang nagpapainit sa atin. That's why, kapag naramdaman mong nire-restore ka ulit ng Diyos, nararamdaman mo ulit ang init, doon ka nagiging masigla ulit sa ministry. At kung sa tingin mo nanlalamig ka ngayon, kung feel mo na wala mo ang first love mo, kung feel mo ay nawalan ka ng posisyon sa ministry mo, come back to God and restore your first love. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Praise the Lord. Hindi man, Panginoon, ang una mong minahal, pero ikaw ay mamahalin niya hanggang katapusan. And this is the amazing thing about the Word of God. He loved them unto the end. Amen?
Kahit tayo po ay nasa langit na, kahit tayo ay nagwo-worship na sa Diyos dahil nalagpasan natin ang mundong ito at ang paghihirap sa mundong ito, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. Do we love the Lord? Amen. Father, I will that they also, whom Thou hast given me na ibinigay mo sa akin, be with me where I am, na kung nasaan ang ating Panginoon, nandoon din tayo. That they may behold my glory. Excited na ba tayo makita ang kaluwalhatian ng Panginoon? Amen. Which Thou hast given me. For Thou loves me before the foundation of the world. Amen. Sinabi doon kanina, unto the end. I have loved them unto the end. Dito, for Thou loves me before the foundation of the world. And ang sasalita dito ay si Jesus pertaining to the Father. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na may kausap siyang Diyos o mayroon pang isang Ama. Ibig sabihin lang siya ay nagsasalita bilang isang tao na na-appreciate niya yung pagmamahal ng Diyos na mayroon sa Kanya. Amen. Kaya sinabi dyan na ako ay iyong minahal bago pa lang itayo ang sanglibutan. Minahal na tayo ng Diyos bago pa lang tayo mag-exist dito sa mundo. At there is no doubt, kahit ano pong mangyari sa buhay natin, hindi tayo mag-aalinlangan na tayo ay mahal ng Diyos. Because before the foundation of the world, God loves us. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Tayo po ay pinili ng Panginoon bago pa lang itayo at itatag ang pundasyon ng mundong ito. The reason why you are here, ikaw ay nasa isip na ng Diyos. And the reason why Christ was crucified on the cross, dahil kilala niya na tayo at alam niyang darating ang panahon na maglilingkod ka dito. Kaya po sa mga taong nabautismuhan, sa mga taong narito ngayon, bago pa lang po kayo umupo sa church, alam na ng Diyos na maglilingkod ka sa Kanya. Amen. At ingatan natin ang upuan na mayroon tayo sa church at wag nating alisin yung pagmamahal natin na tayo ay umuupo sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya sa mga taong nagdesisyon na nagsimula sa Diyos, tatapusin natin hanggang huli. Amen. We love Him because He first loved us. Bago natin mahal niya muna tayo, kaya natutuhan nating magmahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. For God so agape the world. For God so agape the church. For God so loved, so agape you. Na ibinigay niya ang kanyang sarili, na kung sinong nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. The reason why we are here in the church, because God loves us. At tayo ay mapahamak, kundi tayo magkaroon ng everlasting life. Ito yung minsan naghahanap tayo ng care, ng love, ng affection sa mundo. Ngunit alam natin na itong pagmamahal na perfect, Diyos lang yung makakapagbigay. The reason, and the fact that you are in the church, lahat ng love matatanggap mo dito. Amen. Kaya sa church, walang perfect, dahil lahat tayo ay kailangan ng pagmamahal at kailangan magmahal. Amen. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi pa tayo nag-e-exist sa panahon ni Jesus Christ, siya po ay nasakripisyo na para sa atin. God commendeth, God approves, God demonstrates, God proves His love toward us. Na tayo ay makasalanan pa, siya po ay nasacrifice na para died for us. Pero sinabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, ako ay nabubuhay. Yet not I, hindi ako, but Christ liveth or lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith who loved me and gave Himself for me. Ang dahilan kung bakit hindi sumusuko ng paglilingkod si Apostol Pablo, kahit anong
pagkakataon, ano yung nararamdaman niya, ano yung mga bagay na against sa kanya, mga bagay na umahad lang sa kanya ay ang pagmamahal ng Diyos. Again, he said, I am crucified with Christ. Siya ay nabubuhay, pero namatay na yung kanyang sarili. Sabihin, ang love na Paul ay ang agape love. It means selfless. Dahil ang center na ay ang Diyos. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Ito yung kapag inuutay-utay natin yung salita ng Panginoon, ma-appreciate mo yung mga adjectives, mga adverbs. For His great love. Great. Sabihin, may great, may greater, may greatest, pero lahat ng bagay na yun, Diyos lang din yung nakagawa. Amen? Who is rich, mayaman sa habag, at dakila sa pag-ibig, kung saan tayo ay minahal ng Diyos. And here, babalikan natin yung istorya ni Peter. And the second time, the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept. Ito yung pagkakataon na ikinaila o itinanggi ni Peter na kilala niya si Jesus Christ. Because that time, kung sino ang kakilala ng Panginoon, madadamay ka sa ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, ito yung naging dahilan kung bakit niya ikinaila ang Panginoon. Pero makikita natin kung paano ni-restore ng Diyos si Peter sa kanya. Tatlong beses man niyang ikinaila ang Panginoon, pero ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? So when they had dined, sila ay kumain, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Alam mo na mahal kita. And he saith unto him, Feed my lambs. Sinabi ng ating Panginoong Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. And again, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, mahal mo ba ako? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And Jesus said unto him, Feed my sheep. And again, the third time, Simon, son of Jonas, mahal mo ba ako? Diyan nalungkot na or sumama ang loob ni Peter. Peter was grieved because he said unto him the third time, mahal mo ba ako? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Alam mo lahat ng bagay. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Ilang beses man nating idininay ang Diyos sa ating pamumuhay. Nakilala natin ng Diyos o hindi tayo nabubuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. But God is restoring us through His love. Nandito tayo lahat dahil tayo ay ni-restore ng Diyos. At yun ay isang bagay na dapat habang buhay natin ipagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay tumatayo sa Kanyang tahanan. And soon, we will stand our feet on the ground of heaven. Amen. Because God loves us. At wag nating hayaan na tayo ay mananatili sa kondisyon kung saan kinokondem, iginagapos sa atin ang ating sarili na hindi na tayo mahal ng Diyos o hindi na tayo kamahal-mahal. The fact na tayo po ay nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, tayo ay unti-unting bumabalik sa Kanyang tahanan, yun po ang proof na tayo ay mahal ng Diyos at hindi po yung magbabago. And we know that all things work together for good to them that love God. Again, do we love the Lord? Do we love the Lord? Yan. Kala ko, kaunti na lang nagmamahal sa Diyos eh. We love the Lord. And we know that all things, lahat ng bagay, work together for good. Lahat yan ay inaayos ng Diyos. To them that agape God. To them that love God. Doon sa mga tao na tinawag according sa layunin ng Panginoon. We are here because we have a purpose, and that is to obey and love the Lord. Amen?
Kaya nasa sitwasyon man tayo na iniisip natin pinabayaan tayo ng Diyos, iniwan tayo ng Diyos, o parang hindi na nagwo-work lahat ng bagay. Siguro, all things are not working together for good dahil wala na rin yung pagmamahal natin sa Diyos. But come back to God, love God, and all things will work together for good. Amen? Kaya, kung napapansin natin na sa buhay natin, parang nagiging magulo na ulit, hindi na nagkakasundo sa bahay, hindi na nagiging maayos ang iyong trabaho, ang iyong pag-aaral, bumalik ka sa tahanan ng Panginoon. Bumalik ka sa pagmamahal ng Panginoon. And again, all things work together for good to them that love God. Pinapaalala ng Diyos na kailangan mong bumalik sa akin dahil ikaw ay unti-unting nasisira. But, as it is written, eye hath not seen, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, neither have entered into the heart of man, hindi pa pumasok sa puso ng mga tao, the things which God hath prepared for them that love Him. Hindi natin alam kung gaano kaganda ang langit na naghihintay para sa atin. We cannot imagine the glory, the beauty, the awesomeness of God kapag nandun na tayo sa langit. That's why we need to endure, we need to do our best, we need to endure the hardships in this life hanggang makarating tayo sa langit. Dahil ang mga taong nagtitiis ay siyang maliligtas. Now, we have received, natanggap natin, not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, ang Espiritu na galing sa Diyos, that we might know the things that are freely given to us of God. Wala nang masasaya sa buhay na pinagpala ng Diyos. Amen? Gusto ba natin ang pagpapala ngayong araw na to? Amen. At dahil sa Spirit ng Panginoon, naunawaan natin na ang lahat ng mga bagay na nasa paligid natin ay libreng ibinibigay sa atin ng Diyos. The Holy Ghost is free. The church is free. The blood is free. Amen? The truth is free. Wala ditong naligtas na nagbayad muna siya sa church bago siya maligtas. Ang dugo ng Diyos ay libre. Ang katotohanan ay libre. Ang pagmamahal ng Diyos ay libre at ang langit ay libre. Pero kailangan mong gawin ang iyong part. Amen? Kaya sa mga bisita po natin ngayon, na ipangaral po sa inyo ang kaligtasan at ito po ay libre. At ang libre lang din na maibibigay nyo sa Panginoon ay ang inyong desisyon na maligtas. And again, the end of our faith is the salvation of our souls. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ikaw ay mababautismuhan sa araw na ito. Dahil yun ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya minsan, may mga pagkakataon man sa buhay natin na nasisisi natin ng Diyos. Nagtatampo tayo sa Diyos kung bakit hindi na lahat ng mga bagay na to nagwo-work sa buhay natin. But we need to see, ano ba yung gustong ituro sa atin ng Diyos? Baka tayo ay nalilihis na ulit ng daan kung kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Ipinaparamdam niya na mahirap kapag wala sa piling niya. Mahirap kapag wala sa presensya ng Diyos. And again, we thank God for all the things that are free na nararanasan natin at tayo nagiging masaya dito. Because God loves us. And as we stand, marami mang nagiging balakid. Marami man nagiging force, power, attacks, lies, mga kasinungalingan ng kalaban, mga condemnation na nagpapalayo sa iyo, na nagsasabi sa iyong hindi ka nakarapat dapat magpuri sa Panginoon. Marami man ang nagpapahinto sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Marami mang mga tao nagsasabi sa iyong tumigil ka na. Marami mang dahilan ang nagsasabing wala ka ng pag-asang magbago. Pero anong sinabi dito ni Apostle Pablo sa mga taong naniniwala sa Panginoon? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutuman, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyoong sa atin ay umibig. Tayo ay nananatiling nakatayo dahil ang pagmamahal ng Diyos ay pumapalibot at yumayakap sa atin. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man
kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating at kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang ibang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na mayroon sa atin. Even the gates of hell shall not prevail against the church. That is the power of love na mayroon sa atin ng Diyos. That is the love of God for us. At marami mang pagkakataon na nabigo natin ang Panginoon sa ating pagmamahal sa Kanya. Let us now restore this love in our hearts towards God. Hallelujah! Deserve ng Panginoon ng tunay at tapat na pagmamahal. Hallelujah! Kaya wag nating sasayangin ang bawat segundo ng pagsamba at papuri na ito sa Panginoon. Let us spend this time. Huwag nating hayaan na nakikinig na lang tayo ng music. Huwag nating hayaan na patuloy lang tayo nagme-meditate. Huwag nating hayaan na tumitingin na lang tayo sa revival ng iba. We need to be revived today. We need to be restored in the love of God for us. Ibalik natin ang pag-ibig natin sa Diyos because God deserves our love. Hallelujah! Let us sacrifice. Let us be selfless. Let us be unconditional sa pagmamahal natin sa Panginoon. God deserves the best love, the best worship, the best sacrifice, the best grace. If you believe that God loves you, we will begin to worship the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our soul, with all our spirit, with all our strength, with all our body, with all our breath, with all our being. Hallelujah! God deserves the complete and total love that we can give to Him. Hallelujah, Jesus! We love you, Lord! Hallelujah! The highest form of love, the highest form of worship is obedience. Kung gusto mong bumawi ngayon sa Panginoon, restore your worship, restore your prayer, restore your praise, restore your first love to the Lord. Dahil ito ang pagmamahal na magpapanatili sa iyong nakatayo sa church at nakatayo hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah! We love you, Jesus. We love your spirit. We love your blood. We love your words, Jesus. We agape you, Lord. Selfless, sacrificial, unconditional love ang deserve ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang simula at katapusan ng lahat ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah! We will worship God hindi dahil naging failure tayo, but we will worship God because God is love and God deserves our worship. Hallelujah! Tayo ay iniangat ng pagmamahal ng Diyos. Your
ng